Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay, na-na-na. Arangkada na Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo sa hakbang ng lalawigan. Ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. May pusong Batanggenyo dahil sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon palagi ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, laging serbisyong may puso ang hatid sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbiyahe, baon natin ay ang magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis, at mas pinatibay. Ito ang bagong muka ng ating ugnayan. Kaya naman, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan ninyo kami ngayong araw ng Wednesday para sa isa na namang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang panradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayun naman! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Batangas! At syempre, ito na partner, patuloy pa rin na tayong napapakinggan ngayong araw. And this is yours truly, Ornal Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Ayan na nga, good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta bagaho kayo ngayong araw ng Miyerkules? Yes. Ayan, talaga namang napakahaba ng araw na tayo ay walang pasok, ika nga. Yes. Ayan. 4 na araw at kalahati sa ating mga government employees. Oo, Ano? at syempre iyan ay bilang pagbibigay daan at pagbibigay pagkakataon sa ating mga kababayan, gayon din sa ating mga kasamahan na ika nga ay makiisa doon sa pagninilay, pagdarasal at pagre-reflect ngayong panahon ng mahal na araw. Oo. Pero, may pero lagi. Siyempre, kahit panahon ng bakasyon, hindi Yes. pa rin po tumitigil ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Yan, sa pagbibigay ng seguridad sa totoo. ating mga kapwa Batanggenyo. Gayon din po sa mga pumupunta at bumibisita dito sa atin sa lalawigan ng Batangas nito pong nagdaang Semana Santa. And speaking of pamahalang palalawigan, hindi lamang ang Kapitolyo ng Batangas pero manapay gayon din yung ating mga men in uniforms, ang Yes. ating mga kapulisan, ang ating mga frontline workers Oo. na talaga namang may pasok man o wala, holiday man o hindi, mahal na araw man or hindi, laging nadidiyan handa palagi para sa ating mga kababayan. Oo naman, ika nga sila yung laging exemption to the rule. Totoo, Pagdating totoo. diyan sa mga holidays na yan. Kaya ayun, sana ay sa nakalipas na mga araw na tayo ay walang official work, ika nga. Hindi tayo officially nagre-report dito sa tanggapan dahil tayo nananalangin, tayo nagre-reflect. Ay sana po ay nagamit natin ito upang mapalalim ang ating ugnayan at connections at pagmamahal. Gayon din syempre ang ating pananampalataya sa ating Diyos na may likha. Oo naman. Diba? Ika nga ito yung panahon kung saan nagre-renew tayo. Of course, totoo. Nagre-renew tayo ng pananampalataya natin. Mhm. Mas lumalalim
kada taon. At sabi nga, kapag dumadaan daw itong panahon ng mahal na araw, itong Kwaresma pa lamang hanggang sa muling pagkabuhay ni Hesukristo, ito yung era or ito yung mga panahon or phase na para sa amin, na mga naglilingkod, ay yung the best time to renew your service Yes. sa ating mga iba't ibang gawaing pangsimbahan. Oo. At ito din yung time para tayo ay mag-reflect. Yes, totoo. Balikan natin Mhm. yung mga nakaraan natin. Pagsisihan Yes. at talikdan yung mga nagawa natin. 'Di ba may mga simpleng katarungan nga o simpleng phrase tayo napapakinggan? Are we acting like Jesus? Yes. Are we like Jesus? Oo. 'Di ba? Hindi sing perpekto ni Hesukristo, pero yung sumunod ka sa naging gawa at kanyang naipamana sa atin, isang malaking bagay na magandang nasisimulan hindi lamang rin naman kapag panahon ng mahal na araw. Oo naman. Ang kagandahan nitong pag sumasapit itong Mhm. mahal na araw na ito, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin, merong mga pakumpisal Yes. na hindi naman talaga magawa Mhm. during halimbawa On a regular basis. Yes, oo, Yeah, hindi right. siya magawa. Kaya nagbibigay, kaya maganda itong panahon ng Kwaresma, nitong Semana Santang ito, kasi bakasyon tayo. At Yes. itinataon ng mga simbahan na yung sa time na yon, Mhm. open ang simbahan para sa mga kumpisal na tinatawag. Yes. Pero ako, hindi ako umabot dun sa kumpisalang bayan, dun sa Oo. aming parokya. Pero sumabay ako sa aking kapatid dahil sila ay kailangan mangumpisal in line Ay, for the oo. preparation bago sila ikasal. And Tama. speaking of which, maisingit ko lang ng pagbate ng congratulations and best wishes sa aking kapatid, Janina Oo. May Tabares Navidad. And of course, sa aking bayaw, Carlo Henry Perez Navidad. Ayan. Congratulations Wedding sa day inyo. nila today. At Yes. mamaya, ay doon na ang diretsyo Lilipad ko. ka doon. Oo. Yeah. Oo, mismo. Ayan. At ayun nga, syempre bukod doon sa mga kaugalian na iyan ay nabubuhay din sa panahon ng Semana Santa at mahal na araw ang iba't ibang mga nakagawiang tradisyon ng mga lugar-lugar dito sa ating lalawigan. Kagaya na lamang halimbawa yung sa inyo, ang Estasyon General na talaga namang dinadayo rin ng Yes. ating mga mananampalataya, hindi Oo. lamang sa inyong bayan, pero maging mga taga-Karatig Bayan Yes. ay nagpupunta pa diyan. Oo, dahil laging kabalitaan yung Estasyong General Yes. dyan sa Barangay Aplaya. Oo. Kasi talagang magmumula sa dulo ng tinatawag na balete, Mhm. papunta sa parokya Yan. ang nilalakad. Malayo-layo din yon actually. At yung mga istasyon na tinatawag natin, yung 14, kung hindi Yes. ako nagkakamali, na istasyon, kada zona Mhm. ay nadadaanan yan. Ayan. Yan, hanggang sa maipako ang ating Panginoon sa krus. Doon na yan ginagawa, doon sa harap mismo ng simbahan. Ayun. At bukod diyan, sa Estasyon General sa inyong bayan ng Bawan, ay parang kung di ako nagkakamali, doon naman sa may Kalaka o sa Cuenca Oo. ba ito, na parang ang kanila namang Station of the Cross ay halos 1 kilometer yung distance or yung pagitan ng bawat stations. Wow. Na talaga namang sama-samang binabagtas at binabaybay ng ating mga kababayan habang sila ay nananalangin. And of course, isa pang paborito kong inaantabayanan pagka ganitong mahal na araw ay yung sayaw ng Bati de Bandera sa bayan ng Ibaan. Oo. Parang ito ay 100 years old na yata itong gawaing ito na hanggang sa panahong ito ay naipagpapatuloy pa rin at ang kaabang-abang ay kung sino nga ba ang magiging kapitan, Oo. kapitana at vice-kapitan taon-taon. Kung sino ang mga mamumuno. Yes. Dahil talagang pag sinabi na ikaw ay sasayaw ng bati, ay Oo. talaga namang ang mga magulang ng sasayaw ay proud na proud. Totoo. At saka, Diba? hindi sila, hindi basta lamang ang Yes. paghirang. Parang Oo. kagaya nung makasaysayan din na
mutya ng lipa, Oo, di ba? oo. Talagang hindi rin basta-basta ang paghirang sa itinatalagang mutya taon-taon. Ganun din sa bayan ng Ibaan na talagang hindi lamang basta kabataan, hindi lamang basta binatilyo at dalagita ang nagdadala ng banderang isinasayaw kada taon. Ika nga, ito yung mga natatanging Totoo. kabataan doon sa Ayan. bayan ng Ibaan. Pag sinabing ikaw ay sasayaw ng bati. Yes. Ayun. At ito na nga, ngayon tayo ay back to reality, ika nga. Oo. At tayo ay back to our regular programming na maghatid ng iba't ibang mga impormasyon at serbisyo sa ating mga kababayan. At sa mga oras nito, sa mga araw nito, nagbabalik operasyon na rin ang iba't ibang mga tanggapan at ahensya ng ating pamahalaan. At napapanahon at magandang gamitin itong opportunity na ito para, alam mo yun, mauna na tayo na mga serbisyo nila. Halimbawa na lamang, yung iba't ibang serbisyo ng ating BIR. Yes. Diba? Kumbaga, tayo yung isa sa dapat Yes, magpapaalala sa ating mga kababayan. Kaya naman, speaking of paalala, Yes. atin pong sama-sama munang pakinggan at panoorin ang isang paalala mula po sa Bureau of Internal and Revenue. Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. Talino at puso. Ayan, partner, Bestie May, of course. Ayun nga ay ang isang paalala, again, to remind us na tayo ay dapat na magbayad ng buwis. At syempre, ito ay isa rin sa mga obligasyon o responsibilidad natin, lalo tayong mga manggagawa, Oo. na makatulong sa ating pamahalaan, sa national man o sa lokal. Kasi alam naman natin, lalo higit sa administrasyon ngayon dito sa ating lalawigan na lamang, for example, kita natin kung saan napupunta yung budget. Kita natin yung nagiging allocation at mga natutulungan ng mga buwis na ibinibigay natin, di ba? At doon nga po sa paalala mula po sa ating BIR, sabi nga nila on or before April 15 po, kailangan makapagbayad na tayo ng ating tamang buwis para maiwasan na din po yung penalty na Oo. sinasabi. At saka, di ba, napakaganda ring halimbawa na pag nakita mo si Alden Richard, uy, teka lang, Yes. ang aking income tax filing na ay natapos ko na ba? Na-file ko na ba? At ayun nga, Nakabayad na ba ng tama? nakabayad na ba? Napakarami po ng tanggapan ng BIR dito na lamang sa ating lalawigan. Naririto lamang katabi Katabi. ng ating tanggapan at hindi naman palaging madaming pila, hindi naman palaging siksik-liglig umaapaw. Yes. Kaya kung kayo ay may mga oras po o may mga panahon sa mga oras na ito, mas maaga, mas maganda. oo. Di ba? Na tayo ay makapag-settle agad, makapag-file na agad dito ang ating mga income tax. Para pati, alam nila pag pupunta sila na maaga kung may mga kulang pa ba silang dokumento sa mga Yes. dala nila para maiiayos din agad nila ito ng maaga. Oo, hindi yung pagpupunta ng BIR ay doc stamp lamang. Yes. Yun Ayan, lang pala. pag nag-avail kayo ng doc stamp, mag-check na rin kayo ba o confirm na rin okay na ba ang inyong mga income taxes, tax, di ba? yeah. Alright, partner, at sa mga oras na ito, siguro ay bigyang daan naman natin since tayo nga ay nawala sa himpapawid ng ilang araw, ay bigyan daan naman natin na matalakay o ma-recall ano nga ba yung mga naging kaganapan sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong nagdaang linggo. Correct. Sige, simulan mo na, partner. Ayan.
Simulan natin sa isinagawang educational cash assistance po on wheels para sa kabuoang 359 na mga mag-aaral mula sa senior high school at college na nagmula po sa ikalawang distrito ng Batangas na ginanap sa Mabini, Batangas noong ika-30 ng Marso taong kasalukuyan. Layunin ng programang ito na mailapit ang tulong sa mga estudyanteng nangangailangan upang masuportahan ang kanilang pag-aaral at mabawasan ang kanilang pinansyal na alalahanin. Sa pamamagitan po ng on wheels na serbisyo, mas naging mabilis at epesyente ang pamamahagi ng cash assistance na direktang dinala sa mga benepisyaryo. Malaki ang naitutulong ng programang ito upang matiyak na patuloy na makapag-aaral ang mga kabataan lalo na sa gitna ng tumataas na gastusin sa edukasyon. Ipinapakita rin po ng inisyatibong ito ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng ating edukasyon na nagbibigay prioridad sa kinabukasan ng kabataang Batanggenyo. Sa tulong ng ganitong mga programa, mas napapalakas ang pag-asa at determinasyon ng mga estudyante na makapagtapos at makamit ang kanilang mga pangarap. Ayan, sa kaparehong araw po, ika-30 ng Marso 2026, isinagawa naman po sa BPIO Conference Room ang isang mahalagang pagpupulong po na pinangunahan ni na Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr. patungkol po sa paghahanda sa mga nakatakdang isagawa po ng mga programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kabilang po ang muling pag-arangkada ng Capital on Wheels at pagtungo po ng bayan-bayan team sa mga bayan at lungsod sa lalawigan po para sa paghatid ng tulong gamit ang Local Government Support Fund o yung tinatawag na LGSF. Layunin po ng pagpupulong na dinaluhan ng mga puno ng tanggapan ng Kapitolyo po na pagtibayin ang koordinasyon at mas mapalakas pa ang implementasyon ng HEARTS program ni Governor Vilma Santos Recto. Tinalakay dito ang mga estratehiya, schedule po ng mga aktibidad at ang mas epesyenteng paghatid po ng tulong at serbisyo sa iba't ibang bayan at lungsod ng Batangas. Ayan partner, ito nga yung ating paulit-ulit na inire-reiterate sa ating mga kababayan na nais ng ating administrasyon, lalo't higit si Governor Vilma Santos Recto, na mas ilapit ang lahat ng serbisyo ng Kapitolyo sa ating mga kababayan. Tama ka dyan, partner. At ngayon ngang darating, kung hindi ako nagkakamali, sa 1 linggo, Yan. magaganap na uli ang pag-arangkada ng ating Capital on Wheels. At may aabangan sila dyan na bagong serbisyong hatid mula Wow. sa PHO. Ayan at syempre, bukod nga sa iba't ibang serbisyong iyan, bukod sa ating Capital on Wheels, ay maging ang ating educational grants, ang ating renewal dito sa ating lalawigan ay on wheels na rin po. Babiruin nyo yun. Talagang mga kabataang mag-aaral dito sa lalawigan ay hindi na magpapakalayo-layo pa dahil ang mga ganito pong serbisyo ng ating Kapitolyo sa pamamagitan po ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto ay ang sila na pong nagtutungo sa iba't ibang bayan, gayon din minsan school-to-school delivery pa nga ng services para sa lahat ng mga kabataang mag-aaral diniho sa ating matatag na lalawigan. Ika nga ay Kapitolyo na po ang lalapit sa inyo. Oo, at kasama nga dito sa pag-arangkadang iyan, kasama lagi yung ating Capital on Wheels bus na siya pong sinakyan din, kung inyong matatandaan, sinakyan ito mismo ng ating Executive Secretary Ralph G. Recto, ng Secretary po ng DPWH, si Sec. Vince Dizon, sina DepEd Secretary, si Sani Angara, at saka si DSWD Secretary Rex ay Gatchalian ay naroroon din, kasama of course si Congressman Ryan. At ayun nga, speaking of Executive Secretary Ralph G. Recto, syempre mula dito sa ating programa, ang atin pong pagbati
ng congratulations dahil mula po sa pamahalang panlalawigan ng Batangas, binabati natin ang ating napakahusay na Executive Secretary Ralph G. Recto sa kanyang natanggap na pagkilala bilang pinarangalan ng The FAMAS Order of the Prestige Laurel in Public Service noon pong ika-3 ng Marso taong kasalukuyan sa Manila Hotel Fiesta Pavilion. Yes. Ika-30 Oo, ng Marso. ng Marso. Yan. Bilang isang natatanging lingkod bayan nga, inilaan ni Executive Secretary Recto ang mahabang panahon ng kanyang paglilingkod sa pagpapalakas ng disiplina sa pananalapi. Diyan talaga siya magaling. Oo. Pagpapatupad po ng mga reformang pang-ekonomiya at pagsusulong po ng pambansang kaunlaran. Ang kanyang mahusay na pamumuno po at malalim na kaalaman sa pampublikong pananalapi ay malaki ang naiambag sa pagpapatibay ng pundasyon ng ekonomiya ng bansa at sa pagpapabuti po ng buhay ng bawat Pilipino. Yes. Dahil ang pagkilalang ito nga ay patunay ng kanyang matatag na paninindigan sa integridad, kahusayan at makabuluhang pamamahala, naway patuloy po siyang magsilbing inspirasyon sa kapwa lingkod bayan sa pagtataguyod ng isang mas matatag at maunlad na bagong Pilipinas. Kaya naman sa ating Executive Secretary Ralph G. Recto, congratulations po at mabuhay po kayo. Ayan. Talaga namang kahanga-hanga at talagang Yes. talagang Batanggenyo ika nga. At napakasimple in person, napakadaling Totoo. lapitan talaga. Oo. At patungkol naman po sa matatag na ugnayan, matatag na pagtungo sa mga pangangailangan. Nagsilbing kinatawan po ni Governor Vilma Santos Recto, sina Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr. sa ginanap po na first quarter meeting ng Batangas Alliance of National Government Agency o yung BANGA noon pong ika-31 ng Marso sa PG Enro Conference Room, Capitol Compound, Batangas City. Kinabukasan pala ito at Yes. talagang nakakatuwang isipin na napaka-active nitong ating Batangas Alliance of National Government Agencies. Yes. No? At talaga namang wala tayo, sabi ko nga kanina, walang tigil ang pamahalang panlalawigan. Of course. Sa Totoo yan. pagbibigay ng suporta at ng seguridad para sa ating mga kababayan. Tinalakay po sa pagpupulong na pinangunahan ng Department of Interior and Local Government o DILG Batangas ang ilang mahalagang usapin po kabilang ang mga hamon sa Verde Island Passage, kahandaan po sa summer vacation o yung Punsumvac 2026, rehabilitation programs po para sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad at ang pakikiisa po ng mga ahensya sa muling pag-arangkada ng Capital on Wheels ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ayun. Yan, inaasahan po sa naging pagpupulong ang tuloy-tuloy na matatag na koordinasyon ng iba't ibang ahensya po at tanggapan ng pamahalaan sa lalawigan ng Batangas. Partikular na po sa pagtugon sa mahalagang isyong pangkalikasan, pangkalamidad at kagalingan po ng panlipunan. Ayan, samantala sa iba pa pong mga ulat, balik tayo sa usaping pang-edukasyon. Dahil ang maintainer scholars mula sa ika-4 na distrito, renewed na. Yan. Ayan, nasa mahigit 921 maintainer scholars na binubuo po ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang matagumpay na nakapag-renew ng kanilang scholarship assistance noong March 31, 2026 doon po sa bayan ng Rosario sa ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Ang dami. Ang dami. Imagine 900 plus ito. At doon sa bilang na 900 plus, 872 to be exact sa mga ito ay nagmula sa Batangas State University Rosario Campus habang 49 naman na nag-aaral doon sa St. Joseph College of Rosario Incorporated. Ayan, and partner, alam mo ba na kagaya nga nung nabanggit natin kanina na bukod sa pagkakaloob ng mga educational grants,
aba, ginawa na ring school-to-school on wheels ang proseso para sa renewal ng scholarship upang mas mailapit at direktang maihatid sa bawat kabataang Batanggenyo sa lalawigan ang mga programang pang-edukasyon ng Kapitolyo sa pangunguna pa rin niya ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto. Napakahusay na yung ginawa ng on wheels yung renewal. Oo, at Oo, dahil biruin mo yon, hindi na lalayo pa ang Totoo mga yan. estudyante. lalo't higit sa mga panahong ito na alam nyo yon, this season is renewal season na, di ba? After, yung cycle natin, after nating makapag-file ng ating mga scholarship, ipoproseso po ito dito sa ating Kapitolyo ng ating mga kaibigan from the educational team. Tapos, scheduling lamang ng distribution of educational grants na ang educational team na rin po ang pupunta sa ating mga bayan-bayan. And after that, ay magbibigay po sila ng notice at ilang mga detalye kung paano natin mare-renew yung atin pong mga scholarship grants na pinanghahawakan sa kasalukuyang academic year. And ang isa pang maganda dito, bukod po doon sa pagtungo ng on-wheels services ng educational team ni Governor Vilma Santos Recto, ay hindi lamang po bayan-bayan Kasi school-to-school delivery na rin po ang ginagawa nating serbisyo when it comes to different educational programs and services na meron po ang Kapitolyo ng Batangas. Yun ang maganda din, partner. Dahil sa panahon ngayon na alam naman nating napakamahal ng gasolina. Totoo. Nagtaasa ng pamasahe sa mga jeep, tricycle. Mababawasan ang gastos ng mga Yes. estudyante. At bukod diyan, napakainit ng panahon Correct. para tayo ay bumiyahe pa ng malayo. Tama. Kaya kayo na po mismo ang pupuntahan ng educational team, gayon din ang iba't ibang serbisyo ng Kapitolyo, direkta po sa bawat Batanggenyo sa ating lalawigan. At speaking of pagpunta sa mga bayan-bayan, ito namang sunod para sa mas mabilis na pagbiyahe. Ayun. Pinangunahan po ni Provincial Administrator Attorney Joel Monte Alto at Provincial Engineer Nerio Ronquillo Jr. ang isang pagpupulong po kaugnay sa Nasugbu-Bawan Expressway o yung NBEX project na isinagawa po noong araw ng Martes, March 31, 2026 dito po sa BPIO Conference Room. Layunin po ng nasabing pagpupulong na talakayin ang mga mahahalagang aspeto ng proyekto. Kabilang po ang Contract Management Manual at iba pang dokumentong kinakailangan po upang masiguro ang maayos, transparent at episyenteng implementasyon po ng proyekto. Dumalo po sa pagpupulong ang mga kinatawan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas at San Miguel Holdings Corporation. Ang NBEX project po ay isa sa mga pangunahing inisyatibo ng Pamahalaang Panlalawigan na naglalayong mapabuti ang daloy ng transportasyon, mapabilis ang koneksyon ng mga bayan, at higit po na mapalakas ang kaunlarang pang-ekonomiya sa lalawigan. Ayan, at naalala ko tuloy, bukod nga diyan sa NBEX o yung Nasugbu-Bawan, tama ba ako? Oo. Nasugbu-Bawan Expressway. Naalala ko tuloy yung naging inauguration natin ng ilang mga bypass diversion roads doon sa lungsod ng Lipa. Yung ating Lipa City, Mataas na Kahoy at Lipa Padre Garcia. Lipa Padre Garcia naman, talaga namang imagine 1 hour or just 30 minutes na lamang yung travel time. Correct. Napakalaking efficiency and effectiveness na idudulot nito talaga. And ayun nga, nawa ay magamit ito ng ating mga kababayan ng tama at sabay-sabay din naman natin syempreng alagaan itong mga ganitong proyekto na napapakinabangan hindi lamang ng mga kababayan natin sa Nasugbu, sa Bawan, sa lungsod ng Lipa, manapay sa buong lalawigan ng Batangas na
tunay na mapapakinabangan din naman nga ng Oo. bawat Batanggenyo sa lalawigan. Totoo, at napakalaking tulong nitong mga ginagawang Of course, expressway yeah. na ito. Sabi nga doon sa ating Lipa Padre Garcia at Lipa Mataas na Kahoy, imbis na isang oras, biruin mo, kalahating oras na lang ang Totoo. tatahakin ng mga galing sa trabaho, pauwi sa kanilang tahanan. Napakalaking dagdag po ng 30 minutes para makasama mo ang iyong pamilya. Ayan, at ito na bilang panghuli siguro, isama na natin bagong liwanag, bagong pag-asa tungo sa mas matatag na Batangas. Ayan, matapos po ang linggo ng pagkabuhay, ang huling yugto po ng mahal na araw. Muling nagbigay-pugay po sa watawat ng Pilipinas ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Noon pong Lunes yan, ika-6 ng Abril 2026 sa Dream Zone Capital Compound, Lungsod ng Batangas. Nagbigay po ng ulat si Ms. Fe Fernandez, officer in charge ng nasabing tanggapan, na tinalakay po ang mga kasalukuyang programa at proyektong kanilang isinusulong na nakatuon po sa pagpapatibay ng kahandaan, kaligtasan at resiliency ng lalawigan laban po sa iba't ibang uri ng sakuna. Ibinahagi naman po ni Governor Vilma Santos Recto ang kanyang lingguhang ulat hinggil sa mga aktibidad ng pamahalaang panlalawigan noon pong nakaraang linggo. Binigyan din po niya na sa kabila ng pagdiriwang ng Semana Santa ngayong taon, nananatiling tuloy-tuloy ang paghatid ng masusing pagtutok po ng Kapitolyo sa serbisyo publiko. Ayan, at syempre kasabay ng ating flag raising ceremony, of course, pinangunahan po ni Governor Vilma Santos Recto ang pagbibigay pagkilala sa ilang mga natatanging Batanggenyo na nagbigay karangalan sa lalawigan. Kabilang po sa mga pinarangalan, sina Maria Martha Martinez at Lalaine Rose Adano, na kapwa nagtamo ng rank 9 sa ginanap na February 2026 Respiratory Therapist Licensure Examination, at si Ms. Jana Marie Castillo na nagkamit naman ng rank 6 sa January 2026 Licensure Examination for Architects. Wow. Ayan. Samantala, sino pa ba kasama nga, Auntie? Ayan, kinalala rin po si Ms. Sherlyn Perez Peradilla, ang kinatawan po ng Pilipinas mula sa bayan po ng Taysan, Batangas, matapos siyang tanghalin bilang Mrs. International World 2026 Ambassador noong pong ika-27 ng Marso 2026 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang mga tagumpay na ito po sa larangan ng akademya at pandaigdigang kompetisyon ay patunay ng husay, determinasyon, talino at tatag ng mga Batanggenyo. Ayan, and kasama nga Bestie May, Yes. kung mapapansin mo ilan sa ating mga binigyang pagkilala at pinarangalan nung araw ng Lunes, ay pawang mga kababaihan. Yes. Di ba? Talagang dine sa ating matatag na lalawigan, kung ikaw ay top-notchers sa mga iba't ibang licensure examinations, talagang isa ka sa mga babaeng matatag na Batanggenya sa Yes. lalawigan. Abot And, na abot sa Women's Month. Oo. Talaga. at meron pa tayong Beauty and the Brains, di ba? Na Yes. nag-uwi ng corona mula pa sa bansang Malaysia. Yes. Wow. Talagang ibinabandera at iwinawagayway ng mga babae ang ating lalawigan, lalo't higit dahil tulad nga na yung ating nabanggit, yung Mrs. Yung ambassador natin yeah. na nanalo sa Kuala Lumpur, biruin mo yun. Gaano kagaling isang misis na, pero pinatunayan pa din niya ang galing at husay at talino ng isang Batanggenya. Ayun. I wonder kung ano ba yung naglalaro sa isipan niya habang siya ay rumarampa Oo. on the international stage, at kung ano yung inspirasyon niya kung para siya ay magpatuloy sa larangan at karerang yon, na siguro ay sasagutin sa atin one of these days. Oo. Mabigyan lamang ng pagkakataon dahil sa mga oras na ito ay nauubos na rin ang ating oras. At yun na nga ang naging kabuuan ng ating pagbabahagi sa ilan pong mga aktibidad at mga kaganapang nangyari sa loob at labas ng bakuran ng ating Kapitolyo nitong mga nagdaang araw.
Ayan. At syempre po, bilang paalala ulit sa ating mga kababayan, kung nais po ninyo muling pakinggan at mapanood ang aming episode ngayong araw ng Wednesday, maaari nyo po itong balikan sa aming official Facebook page na Batangas PIO. Kaya naman isang paglambing mula po sa inyong link. Maraming salamat, Direk Gian, Yes. kaya Sir Jundel, kaya Miss Avon, kaya Sir Vinson, kay Sir Chachi, at kay Miss Raline Casialca. Thank you very much. At ayan na nga, partner, sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ito po si Ornald Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Cheryl May Halili. Kaya naman magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo!